Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa araw pong ito tayo ay naggagalak at nagpapasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin, sa kanyang kabutihan at sa patuloy na pagmamahal. Kung kaya naman patuloy nating tinataas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat, halina mga kapatid, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay ang matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makairal kapag hindi mo pinatnubayan, kahit sa pagsubaybay mo. Lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsibo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno na hukbo na labis na kinulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya ay ketongin, siya ay sinaaman. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na siya ay gagaling." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhan kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuutan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Horam,
Ang may dala nito'y sinaaman na aking lingkod. Pinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuutan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin niya ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyon ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit sa Naaman at patabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa Hilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang makakamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Parpar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo lahat? Mahirap pa riyan ang paggawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyong pinaghuhugas ng kayo para luminis?" Kaya na mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uwaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.
Magsitayo na po tayong lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Umaasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos upang kamtin ng pagtubos. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balot sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta sa Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Serapta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siya palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulit sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, natatandaan ko po nung ako po'y bata pa, pag panahon ng Kwaresma at nagtawanan kaming magkakapatid, sasabihin ng matatanda, "Mga anak, Kwaresma ngayon, huwag kayong tumawa ng malakas." Kapag halimbawang mayroon pong mga bagay na ginagawa na hindi po kaugnay at katugma sa panahon ng Kwaresma, ang mga matanda magpapaalala agad, huwag nating gawin yan kasi Kwaresma. Maraming mga bagay ang halos hindi ginagawa ng mga tao noong panahon na yon dahil sa Kwaresma. Ngayon po mga kapatid, kapag ini-scroll ko po ang social media o ang Facebook, nakikita ko po yung mga reel, mga stories, nagsasayawan, naghahalakhakan, nagkakainan ng maraming pagkain. Tinatanong ko tuloy sa isip ko, ano ba talaga ang kahulugan ng Kwaresma? Bakit noon yon ang pamamaraan at ngayon tila nabago na? Nasaan ang paggalang at ang tunay na kahulugan ng Kwaresma? And much worse, ngayon hindi mo na alam kung sino ang paniniwalaan mo. Totoo kaya ang nakikita mo o mga false news, katha
ng mga taong nagnanais lamang gumawa ng hindi magandang bagay. Mga kapatid, kapag pinakinggan po natin ang lahat ng ating pagbasa, yung pong everyday gospel, makikita po natin na iisa ang naisin ng Diyos para sa atin. Ang masumpungan kung ano ang katotohanan at kung ano ang nararapat gawin, lalo't higit na kung ano ang kahulugan ng Kwaresma. Alam niyo po, yung gospel po last Sunday, ano po yung sinasabi sa atin? Hoy, sandali lang. Bago mo tignan kung ano ang nangyaring hindi maganda sa iyong kapwa, una magpasalamat ka. Bakit? Buti. Kasi hindi nangyari sa iyo. Paano kung sa iyo nangyari ang mga bagay na hindi maganda? Bagkus ang makita mo sana na ikaw ay binigyan ng grasya ng Diyos para kilalanin ang kanyang pagmamahal. Ngayong pong araw, panibagong turo na naman po ang binibitawan ng Panginoon sa atin. Ano po yung sinasabi sa Ebanghelyo? Ang swerte ni Naaman. Pinagaling siya sa kanyang ketong nitong si Eliseo. At taga saan siya? Taga Syria. Kaya naman naggagalaiti itong mga taga-Israel. Kaya sa bandang huli ng ating pong Ebanghelyo, ano yung sabi nila? Nagtindigan sila at pinagtabuyan silang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulit sa bangin. Bakit po? Kasi kami ang pinili Kami ang chosen people. Tapos ngayon sasabihin mo, sina Aman ang siyang pinagaling? Parang sa buhay po natin, mga kapatid, tignan po natin ang ating pananampalataya. Meron pong isang tao, ngayon lang nagsimba rito sa Quiapo. Pero nagkaroon ng himala, nagkaroon ng encounter, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang sarili. Natugunan ang kanyang panalangin. Sandali lang, Panginoon. Ako every Friday, almost every day, kinalyo na ang tuhod ko kada dasal sa iyo. Halos mapudpud ko na ang kapupunas sa Senyor Nazareno para lamang pakinggan mo ako. Samantalang ito, ngayon lang nagsimbang, ngayon ko lang nakita, bibiyayaan mo kaagad? Sandali lang po, mga kapatid. Hindi po ito ang pamamaraan ng Diyos sa kanyang pakikitungo sa taong kanyang minamahal. Hindi sa dahil ang haba-haba na nandasal mo, hindi sa dahil lagi kang nagpupunta sa Quiapo, kundi ang ating pong pagpunta rito ay hindi po sa mga himalang hinihingi natin. Ang ating pagdulog sa Senyor Nazareno ay hindi po ang katugunang hinihintay natin para sagutin ang ating mga dasal. Kung ganon, ano po ang dahilan? Bakit po tayo narito? Una po sa lahat, narito po tayo para makita natin ang halimbawa ng ating poong Jesus Nazareno. Ano po yung kanyang ginawa? Tinanggap niya po ang hirap, ang pagpapasa ng krus, hanggang sa pagkabayubay sa krus, hanggang sa kamatayan. Hindi niya kinumpir ang kanyang sarili. Bagkus ang nakita niya, iisa lamang ang dahilan ng kanyang pagtungo rito at higit sa lahat sa pagyakap niya sa krus na ito. Yan ay ang pagmamahal niya sa Diyos Ama. Yan ay ang pagnanais niyang sundin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin po bilang mananampalataya. Narito po tayo hindi para tumanggap ng isang himala. Narito po tayo para kilalanin natin na hindi tayo karapat-dapat. Hindi natin tinitignan kung sino man ang pinagaling, kung sino man ang nakatanggap ng biyaya o ng himala. Bagkus, tinatanggap natin ang ating pagkukulang at ang ating kasalanan at sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. At kapag ganito po ang nangyari, then nagiging karapat-dapat po tayo sa ating pagsamba sa ating poong Jesus Nazareno. Dahil tayo ngayon ay kaisa niya.
nagmamahal sa Diyos kahit na walang kapalit. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya. Ating tutugon, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas na mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga yumao na nasa piling ng Diyos, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ama naming makapangyarihan, sabagat wala sa aming lumalapit kay Jesus kung hindi mo kami akayin sa Kanya. Gawin mo kaming lahat na kaisahan niya upang kami ay makasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang aming paglilingkod at paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa paghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan kayo sa mamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono, tentensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, Francisco, Clara, Antonio, Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa mamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Hesus Kristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dali ng manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Without seeing you, we love you. Without searching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. We return to you deep within, leave the past to the dust. Turn to you with peace and fasting. You are ready to forgive. Without seeing you, we love you. Without seeing you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. The sparrow will find a home near to you, O God. How happy we who dwell with you forever in your house. Without seeing you, we love
touching you we embrace. Without knowing you we follow. Without seeing you we believe. We return to you deep within. Leave the past to the dust. Turn to you with tears and fasting. You are ready to forgive. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-iibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan sa iyo ng tulong at awa. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga imahen, dasalan, sampu ng kanilang mga kahilingan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalong maging mapaglingkod, masunurin, mapagmahal at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.